Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay tuluyan na ngang nagkayos ang dalawa sina Shay at Leonard. At sa pagkakataong ito ay inamin na din ni Leonard na walang namamagitan sa kanila ni Evangeline dahil ito ay kapatid niya, kaya naman labis ang gulat ni Shay. At doon niya naintindihan ng lahat kung bakit agad itong nilapitan ni Leonard nung napahamak ito dahil nakaramdam ito ng lukso ng dugo. At kung kay Shay nangyari iyon ay yun din ang gagawin niya sa kanyang kapatid dahil ito ang lubos na napahamak ngayon at nagkaayos ng dalawa. Ano pa kayang sunod na mangyayari? Yan ang ating aalamin. What? Gulat na gulat kong tanong sa kaibigan kong si Mark. You heard it? Sagot nito sa akin. Napamuran man ako sa sarili at hindi mapakali sa kakalakad. Hindi ako makapaniwala na magagawa ng Reyes na iyon ang bagay na iyon. Inilam mo ba kung anong totoong nangyari sa Reyes na iyon? Tanong ko kay Mark. Yep, pero wala pang ibinibigay sa akin na impormasyon. How about Mrs. Reyes and my sister? Tanong ko, biglang sumakit ang ulo ko sa mga nalaman. Alam ko naman na kahit hindi tutunay na ama ng kapatid ko, alam ko masasaktan at masasaktan pa rin ito sa mga nangyari. Ayun, walang ginawa kundi umiyak. Inaalalayan ko na lang sila. Wala naman tayong magagawa sa mga nangyari. Wika nito sa akin. Narinig ko pa ang buntong hininga nito sa kabilang linya. Hindi ko rin mapigilan ang mapabuntong hininga ng marahas. Ikaw na munang bahala sa kanila. Uuwi na kami next week. Wika ko rito. Okay, no problem. Napabuga naman ako ng hangin nang bigla akong marinig ang boses ng asawa ko. May problema ba, Han? Biglang tanong nito. Kasalukuyan kaming nasa kwarto at nagpapahinga na sana. Nang biglang tumawag sa akin ang kaibigan ko at ibalita ang tungkol sa Reyes na iyon. Mr. Reyes is already died. Maikling wika ko sa asawa ko. Pansin ko bigla ang pagtakip ng bibig nito na mga kamay nito. Dahil sa pagkagulat, nanginig din ang mga kamay nito. Mabilis ko naman itong nilapitan at niyakap at mabilis sinalikan sa tuktok ng noo. Paanong namatay? Nahintakutan nitong takot. Hinalikan ko ulit ito sa noo bago sinagot ang tanong nito. Nagpakamatay siya. Sabay buntong hininga na mabigat. Rinig ko naman ang pasinghap nito. Gulat na gulat din ang tsura nito. Kahit naman kasi sino magugulat sa nalaman. Hindi ko nga akalain magagawa ng lalaking iyon ang bagay na iyon. Lalo na't may pamilya siyang may iwan. Well, sabihin na natin ang asawa niya lang. Pero kahit na, hindi niya dapat ginawa ang bagay na iyon. Mas lalo lang nadagdagan ang kasalanan niya sa ginawa niya sa sarili. Binigyan ko pa nga siya ng isang pagkakataon para mabuhay. Siya di naman palang tatapos sa sarili niya. Sa isiping iyon, hindi ko mapigilan ang mapailing. Bakit at paano ng asawa nito? Hindi niya ba naisip na may pamilya siyang may iwan? Mga tanong ng asawa kong siyang tanong ko rin sa sarili ko. Wala pang buong ikinuwento ang kaibigan ko. Anyway, malalaman din natin ang totoo kapag nakauwi na tayo. Malalaman natin kung totoo bang nagpakamatay o may pumatay. Wika ko sa asawa ko. Pansin kong bigla itong natahimik. Ngunit napansin ko rin nanginginig ito sa takot. Hey Han, why are you scared? Masuyong tanong ko rito. Napansin ko na rin sa mga mata nito. Natatakot ako, honey, na umuwi. Baka may mga kalaban na naman. Ayoko na. Nagsasawa na ako sa ganong kalagayan. Takot nitong wika sa akin. Maagap ko namang hinawakan ang mukha nito at pinakatitigan. Don't worry about that, honey. I'm here, okay? Hindi ko kayo pababayaan. At sigurado naman ako na wala na tayong mga kalaban. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? No matter what happened, I'm always here to protect and save you. With our baby. Wika ko sa asawa ko. Tumango na lamang ito at yumakap sa akin mahigpit. Lumipas ang isang linggo, bit-bit kong anak namin. At hawak ko isang kamay ng asawa ko. Good morning, ma'am and boss. Wika ng isang tauhan ko. Narito na kami ulit sa Pilipinas. Kunin niyo magamit namin. Wika ko sa ilang tauhan. Dumiretso naman kami sa sasakyang nakahintay sa amin. Bakit marami kaya't ang tauhang ipinasundo sa atin, Han? Tanong ng asawa ko pagpasok namin sa sasakyan. Kinuha na rin itong anak namin sa akin at tulog na tulog pa rin ito. Para huwag kang mag-alala. Baka kasi iniisip mo na may kalaban pa tayo. Kaya nagpadala ako ng ganyan karaming tauhan. Para huwag ka na matakot. Wika ko rito sa bayalik sa labi nito na ngayon nakanguso na. Hindi naman kasi ako nagpasundo sa mga kaibigan ko. Kahit gusto naman ito. Sinabi ko na lang
na makita-kitan lang kami sa mansyon. Bukas ang huling burol ng Reyes na iyon at kahit nakaaway ito dahil ito ang nagpapatay sa mga magulang ko, pupuntahan ko pa rin ang burol nito. Lalo na't nandoon ang kapatid ko at ang ina nito. Simula na malaman kong kapatid ko si Evangeline, itinuring ko na rin parang ina ang mami nito. Lalo na't wala na rin akong mga magulang. Hindi ko rin naiwasan paminsan-minsan na mangulila sa mga magulang ko, lalo na't masakit pa rin iyon sa kapatid ko kahit na hindi nito iyon tunay na ama. Alam ko rin kailangan ako nito sa mga oras na ganito ang sitwasyon. Kailangan ko lang malaman na totoo. Magpahinga na muna kayo, Han. Pupunta lang ako ng library. Maya-maya pupunta rito ang mga kaibigan ko. Wika ko sa asawa ko pagkarating namin sa mansyon. Ayaw mo bang magpahinga muna, Han? Tanong nito sa akin. Niyakap ko naman ito sa balingkinita nitong baywang. Saka hinilikan sa labi. Paborito ko talagang halikan ito sa labi. Nakakagigil kasi ang lambot nito lalo na't pinkish pa ang natural lips nito. Later na, Han. Hindi naman ako masyadong pagod. Kausapin ko lang sandali mga kaibigan kong darating. Ang kulit kasi ng mga yun eh. Sabi ko na ngang bukas na pumunta, ayaw naman. Namisto kasi nila ang pinakagwapo sa amin. Wika ko habang nangingiti. Hinampas naman ako nito sa braso na ikinatawa ko. Yabang mo, honey ko. Wika nito sa akin. Inilapit ko man ang mukha ko rito. At pinagkiskis ang ilong namin sa isa't isa. Bakit hindi ba? Tanong ko sa asawa ko. Ngumuso naman ito sa tanong ko na siyang sinamantala ko naman kaagad itong siniil ng halik. Pareho lang kaming napahinto sa likan na may tumikhim sa likuran namin. Si Nanay Esting pala. Naku, mukhang nakulangan pa rin ang bakasyon sa Paris ha. Pagbibiro nito sa amin, pansin ko naman ang pamumulan ng pisngi ng asawa ko hanggang sa nagpaalam na muna ako rito sabay ulit sa labi nito. Natatawa naman akong lumayo at pulang-pula na ang mukha nito. Nahiya pa kay Nanay Esting eh. Pambihira talaga ang asawa ko kaya mahal na mahal ko eh. Minuto ang lumipas hanggang sa bumukas ang pintuan ng library ko. Hey dude, isa-isang nagsibatian ang mga ito sa akin. Mukhang mga masaya ang itsura naman ito. Well, baka bumalik na naman ang mga ito sa pangbabae. Simula kasi na magkaroon na naman ako noon ng problema na wala saglit ang pambabae naman ito. At ito ang nagustuhan ko sa mga kaibigan ko ito. Handa nilang iwan ang makakapagligaya sa kanila. Huwag lang mapabayaan ang pagiging magkakaibigan namin. Pero pansin kong bumalik ang mga ito sa pagiging womanizer. Bigla ako tuloy nilingon ng kaibigan kong si Mark na ibang-iba yata ang itsura ngayon. Lima kong napangisi. Kumusta dude, mukhang naging gera ang bakasyon ha? Tanong ni Vince. Narinig ko naman ang tawanan ng mga ito. Kalokohan na naman kasi ang meaning ng sinasabi nito. Oo nga, mukhang namayat dude. Masyado bang naging layon sa gabi si Mrs.? Wika naman ni Dance na sinabayan ng mga ito ng halakak. O baka si dude ang naging vampira at aswang kay Mrs.? Natatawan mang wika ni Kate. Humagalpak tuloy ng tawa si Dance at Vince sa sinabi nito. Samantalang kaibigan kong si Mark, pangiti-ngiti lang. Mukha yatang hindi ito sumasabay sa kalokohan ha. Umiiling-iling lamang ako sa mga ito habang nakangiti. Mga siraulo talaga kayo. Ako na naman ang ginisa nyo. Wika ko. Sobrang saya nyo ah. Siguro walang gabing hindi kayo nagpapakalunod sa kuweba ano? Wika ko pa na sinmahan din na kalokohan. Pansin ko ang pagkunot noon ng mga ito. Anong kuweba? Maang natanong ni Vince. Nalaki tuloy ang mga mata ko sa tanong nito. Seriously mga womanizer pero hindi alam ang kuweba? Sa isiping iyon, hindi ko napigilang mapalingon kay Mark at tinignan din ito kung katulad din ba ito sa reaksyon ng tatlo. Ngunit hindi, dahil latang nagpipigil itong mapagalpak. Kaya naman sa biglaan naming titigan, sabay kaming napagalpak ng tawa nito. Halos maluluha kami sa tawa. Samantalang ang tatlo, inis na inis ang mamuka. Tumigil nga kayo, nairitang wika ni Kit. Dahan-dahan naman kaming tumigil sa pagtawa. Hawak-hawak pa namin ni Mark ang tiyan namin dahil sa kakatawa. Gusto ko pa sanang pagtawanan ng mga ito ngunit baka magkaroon ako ng black eyes sa mga ito. Mahirap na. Sayang ang kagupuhan ko. Mga babaero kayo, mahilig sa mga babae. Pero ang kuweba hindi nyo alam. Wika ko pa sa mga ito na natatawa na naman. At last nakabawi rin sa mga ito. Akala nyo kayo lang marunong magloko-loko riyan. Pansin ko bigla ang mga mukha nitong
Nag-iisip habang nakakunot na pa. Pigil na pigil ko naman ang tawa dahil inintay ang mga itong magets ang tinutukoy ko. Si Mark naman tawang-tawa ngunit pinipigilan lang nito hanggang sa bigla na lang ang tatlong magsitinginan sa isa't isa. Pagkatapos tumingin sa amin ni Mark na magkatabi lang, sabay-sabay pa kaming napahagalpak ng tawa hanggang sa magsalita si Kit. Nawak-hawak pa rin ito ang tiyan sa kakatawa. Grabe ka Dod, hindi namin nakalain na kahit matagal ka nang nagretiro sa pagiging babaero, manalaman ka palang ganyan. Kuweba talaga Dod, natatawang wika nito. Kahit sila mamamatay sa kakatawa, nailing naman akong napapangiti habang pinagmamasdan mo itong umuhupa sa kakatawa. Alam na natin kung sino sa ating apat ang pinaka-mastermind sa pagiging womanizer. Nangingiting wika ni Dance. Hindi naman ako makapagsalita at apat lang tinutukoy nito. Maring hindi ako kasali. Pinatap lang retired na ako sa pagiging babaero eh. Pansin ko bigla ang tinginan ng tatlo kay Mark. Nakatabi ko lang. Paktay na. Magigisa pa yata ang isang ito sa isip-isip ko. Yep, alam na alam ko ang kuweba. Wika naman ni Kit. Nagtawanan ng tatlo habang si Mark matalim na ang tingin sa mga ito. Napapangiti lang ako na ewan, ngunit kaagad din nagseryoso. Dati yun, hindi na ngayon. Rinig kong wika nito. Seryosong seryoso talaga ang boses kasi may eba na. Panunukso naman ni Vince. Ingat ka, katabi mo lang ang kapatid niya. Nag-isa pa naman iyon na kapatid, tiyak prinsesa niya iyon. Dugtong pang parinig ni Vince sa akin. Natatawa naman lang ito, maliban kay Mark. Napapangiti naman ako, lumingon sa kaibigan ko. What? Supladong wika nito sa akin. Natawa tuloy ang tatlo sa amin. Uy dude, bakit mo ginaganyan ng kapatid ng nililigawan mo? Sige ka. Baka di ka makapasa. Pangasar na wika ni Vince dito. Lumawak naman ang ngiti ko dahil sa pilyong iniisip ko. Gwapo natin ngayon best friend Ibang iba yata ang itsura mo yan. Ganyan ba ang lakas tama mo sa little sister ko? Pangasar ko dito. Parang pangbakla ang gupit natin Nakakaloko pang iinis ko pa rito. Narinig ko naman ang galpak ng tatlo. Namula naman ang mukha ni Mark. Hindi ko alam kung sa inis o sa hiya. Seryoso ka dyan? Hindi nga. Wika nito naging dahilan ng hagalpakan namin. Leonard, susuntukin kita dyan. Nainis nitong wika sa akin. Itinaas ko naman ang dalawa kong kamay bilang pagsuko. Ngunit tumatawa pa rin ako kasama ng tatlo. Chill, binibiro lang Natatawa pa rin wika ko. Napansin ko naman ang pagsimangot ito at paghima sa sariling buhok. Gusto ko pa sanang tumawa ngunit nagpigil ako at baka masuntok nga ako nito. Mabilis pa naman itong mapikon. Tipong mahilig mang asar pero pag siya na inasar, mainis kagad. Hanggang sa tumigil na rin na tatlo sa kakatawa na pumasok si Nanay Esteng dalang pagkain hanggang sa mapag-usapan na namin ang tungkol kay Mr. Reyes. So alam mo na ang totoong nangyari? Tanong ko kay Mark. Yep, nagpakamatay ito pagkatapos malaman na hindi niya pala tunay na anak si Evangeline. Wika nito na ikinagulat ko. You mean, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang unahan na ako nito. Yeah, nalaman kong sinabi ng mami ni Eva ang katotohanan kay Mr. Reyes. At kinabukasan nga noon, patay nang nakita ang lalaki sa kulungan nito. Pero bago nangyari ang bagay na iyon, nalaman kong pumunta pang ama ng asawa mo roon. Nalaman kong humingi raw ang Reyes na iyon ng tawa dito. Wika ni Mark, hindi naman ako nakaimik sa mga nalaman. Siguro nasaktan nga ito ng sobra dahil ang inaakalang anak nito ay hindi naman pala niya anak. At siguro nasaktan dito ng sobra dahil hindi nito akalain na pagtataksilan siya ng asawa. Well, tulad ng sinabi nito noon sa akin, hindi niya sinasadya ang mga nangyari. Kung baga isang pagkakamali lang iyon. Iniisip ko rin ang daddy ko, alam kong hindi rito gugustuhin na lukuhin ang mami ko. Iba talaga ang nangyari kapag dala na kalasingan. Kaya nga itinigil ko na ang paglalasing dahil baka maging mukha ng asawa ko ang babaeng nasa loob ng bar. Mahirap na magsisi sa uli, ilang sandaling katahimikan. Pupunta ka ba roon? Tanong ni Kit. Bumutong hininga muna ako bago sumagot. Yes, may wika ko. Hinintay ka na nga ng kapatid mo. Wika naman ni Mark. Tumango lang ako rito hanggang sa maging lukarit na naman si Vince. Gustong gusto talaga nitong asarin si Mark. Ikaw Dod, hindi ka ba hinintay ni Baby Eva? Hindi ka ba niya hinanap? Pang-asar na tanong nito. Pansin ko pa mga itong nakangiti. Ngiting na nga asar. Stop calling her baby. Inis na wika ni Mark. Wow, hindi pa iyan boyfriend pero nangangamoy selos na kagad. Possessive yan. Pang-asar pa ni Vince. Tawanan na naman ang mga ito. Binatutuloy ni Mark ang mga ito ng pelo. Napuno tuloy ng tawanan
na naman ang library ko. Puro talaga mga kalokohan ang alam naman ito. Ilang oras din silang namalagis sa mansyon bago nagpa siyang umalis. Pero nagpauli si Mark. Dude, tawag nito sa akin para pa itong tanga sa paningin ko kasi nagkakamot pa ito sa batok na akala mo na iyang magsalita sa akin. Sabihin mo nang sasabihin mo kung ayaw mong tadyakan kita riyan. Pagbibiro ko rito, ngunit pilit kong pinatatag ang boses ko upang huwag nitong malatang natatawa ko. Grabe ka naman, galit kiyata sa akin eh. Ayaw mo yatang nililigawan kong kapatid mo na kasimangot itong wika. Hindi ko talaga iwasang batukan ito sa ulo. Kailan kapag namukhang unggoy sa paningin ko ha? Hindi bagay kaya umayos ka? Wika ko. Pilit ko sanang pinatatag ang boses ko ngunit bumigay din ako dahil na din sa pagtawag ko ditong unggoy. Bigla na lang akong natawa. Mukha kasing hindi lalaki ang datingan nito ngayon eh. Akala mo ay nababakla na. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Tinaasan ko naman ito ng kilay. Ano? Wala ka bang balak sabihin ang nais mong sabihin? Lalayasan na kita rito. Naghintay ng misis ko sa taas, wika ko sa kaibigan ko. Bigla naman itong tumayo ng tuwid. Ngunit nasa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Hinumbayan ko ito ng kamao para ipaalam ditong hindi ako natutuwa sa itsura nitong parang bakla. Pero syempre natili lang sa ereng kamo ko. Eto na, wika nito. Pumuntong hininga pa ito. Talaga bang hindi bagay sa akin ang gupit ko ngayon? Alangan itong tanong. Bigla ko naman itong tiningnan na parang hindi makapaniwala. Natawa tuloy ako ng malakas. Seriously Mark, kailan ka pa nawalan ng confidence sa sarili ah? Alam mo ang sagot dyan, kaya huwag kang engot. At baka masuntok na talaga kita para matauhan ka. Natatawang wika ko dito. Eh kasi sabi mo, at niniwala ka naman dude. Ikaw ba yan? Seriously? Pang-asar ko rito para kasi itong hindi lalaki. Parang hindi ang Mark na nakilala kong punong-puno ng confidence sa sarili. Hindi mo nito alam na lalo itong gumapo ngayon. Kaya nga palima kong napangisi kanina at mukha itong nagpapagwapo sa kapatid ko eh. Tapos itong isipin niya dahil lang sa biro ko. Bigla naman itong bumuntong hininga. Naisip ko kasi baka hindi bagay sa akin ang gupit ngayon. Hindi kasi napapansin ng kapatid mo. Kahit ano yatang pagpapagwapo ko wala epek. Nakasimangot na wika rito. Sabi na nga ba? Natatawa naman akong umakbay dito. So sumusuko ka na sa kapatid ko. Nangingiting wika ko. Bigla naman itong napalingon sa akin. What? It's a big no. Wala sa isip kong gawin ang bagay na iyan. Baka masirahan ako ng bait kapag nangyari ang bagay na iyan. Inisip ko lang baka napapangitan siya sa bagong loko. Baka nga. Tumotong wika ko dito ngunit pabiro lamang iyon. Bigla naman itong tumingin sa akin na para bang gusto akong sakalin. Bakit? Kunwari wika ko sa kaibigan ko. Akala ko pa naman matutulungan mo ako. Mukha yatang hindi. Hays. Ang tanga ko ngayon ah. Bakit ko nga naman naisipan tanungin ang kapatid na nililigawan ko? Tiyak na hindi ako nito sasagutin na maayos. Wika nito na para bang kinakausap lang sarili. Dilan para matawa ko sa ginawi nito. Makaalis na nga. Wika nito sabay alis sa harapan ko. Tuwang-tawa naman ako habang pinagmamasdan ito papalayo. Huwag ka nang malungkot. Bagay siyang gupit mo, promise. Wika ko pa rito na may kasamang tawa. Tumingin naman ito at nagpasalamat. Pasalamat na labas sa ilong, mukha talagang na bad trip. Well, totoo naman na bagay sa kanya ang gupit. Kahit sino babae hindi maaring hindi mapansin ang kagapuhan ng kaibigan ko. Sadyang nakahanap lang siya ng kakaibang babae. Well, she's de la Montre. Mabuti nga para naman maranasan niyang mahirapan kahit minsan lang sa tanang buhay niya pagdating sa babae. Nangingiting wika ng isipan ko. Iyo, may sulat ka. Nakarang linggo pa iyan. Ngayon ko lang naalala. Wika ni Nanay Isting, kaagad ko naman itong binuksan. Habang patungo sa kwarto namin mag-asawa, napatigil lang ako na mabasa ko kung kanino galing ang sulat. Mr. Reyes. At kung ano bang susunod na mangyari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento, ay nagulat nga ang lahat dahil nabalitaan nilang nagpakamatay nga si Mr. Reyes. Hindi sila makapaniwala. Nakitili nito ang sariling buhay. Labis namang nag-aalala si Leonard sa kanyang kapatid na si Evangeline at balak nitong kausapin. Bigla namang napatigil si Leonard nang abutan siya ng sulat ni Nanay Isting. Iyo, may sulat ka. Nakarang linggo pa iyan. Ngayon ko lang naalala. Wika ni Nanay Isting. Kaagad ko naman itong binuksan habang patungo sa kwarto naming mag-asawa.
Napatigil lang ako nang mabasa ko kung kanino galing ang sulat. Mr. Reyes. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sa mga magulang mo at sa inyong mag-asawa. Ikaw nang bahala sa kapatid mo at sana ikaw na rin ang bahala sa naiwan kong asawa. Sana ituring mo siyang tunay na ina. Tutal mami siya ng kapatid mo. Masakit man at nakakagulat ng malaman na hindi ko siya anak pero tinanggap ko rin kaagad. Dahil masaya akong hindi ko siya anak at hindi siya magmamana sa ugaling mayroon ako na magpahamak lamang sa sarili ko. Masaya ako na isa siyang Delamontre. Dahil alam kong mabuting taong ama niya. I'm sorry. Dahil sa inggit na umiral sa akin noon at ngayon, hindi na ako nakapag-isip na mabuti. Sinisisi kong sarili ko ngayon. Dahil kung hindi ko sana pinili ang mga bagay na masama para sa mga magulang mo, sana hindi nangyari sa asawa ko ang makipagtalik sa iba. Ngunit hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko ang lahat. Subalit masaya pa rin ako at nagkaroon siya ng anak na galing sa mabuting tao. Hindi katulad ko. I'm not deserving for my wife anymore. Hindi ko pinagsisihan na itinuring ng tunay na anak ang kapatid mo. Kaya pala ibang-iba ang ugali niya. Dilagmana siya sa asawa ko at ama niyo. Hindi ako deserving para sa kanilang mag-ina. Kahit na nagalit ka sa akin, alam kong hindi mo sila pababayaan. Kahit na sa kabila ng lahat kong nalaman, kahit na hindi ko tunay na anak ang kapatid mo, hindi pa rin nagbago ang desisyon kong ibigay sa kanila ang lahat kong kayamanan. Sa kanya ko ipinamana ang lahat. Minahal ko siya bilang isang tunay na anak. Walang nagbago sa kabila ng nalaman ko. Huwag mo sana silang pababayaan. Alam kong hindi tayo magkikita pang muli. Kaysa sulat ko nilang sinabi ang nais kong iparating sa'yo. Wala na akong karapatan pang mabuhay. Patawad sila at lahat. Hindi ko mapigilan ang mapabuga ng maras dahil sa sulat nito. Ewan ko ba, sa lahat ng ginawa niya sa amin, nakaramdam pa rin ako ng awa para dito. Ramdam kong pagsisisi nito. Alam kong may mabuti itong puso. Ngunit dahil sa inggit at galit na umiiral dito, natubunan iyan. Nagsisi nga, ngunit kinitil naman ang sariling buhay. Mabigat akong napabuntong hininga bago tuloy ang pumasok sa loob ng kwarto namin. Napangiti pa ako pagkakita sa nakalihis na night dress ng magandang asawa ko. Halatang nakatulog na ito. Gabi na kasi ng mga oras na yan. At dahil na rin siguro sa pagod sa biyahe, kaya mabilis ito nakatulog. Hindi ko pa napigilan ang palunok na mapagmasdan ko ng malapitan ang makikinis nitong mga hita. Napaka-sexy talaga ng asawa ko, ang ganda-ganda pa. Kinabaliw ako ng ganito eh. Sa isip-isip ko habang nakangiti itong pinagmamasdan. Kinabukasan, wala bang reporters doon? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Kasalukuyan kaming patungo sa burol ng lalaking si Reyes. Hinalikan ko naman ito sa bago sinagot. Don't worry about them. Kaya nga nagdala ako ng mga tauhan natin upang maiwasan natin ang makukulit na reporters. Pumuntong hindi naman ito bago tumango. I'm sure naroon din ang mga magulang mo. Wika ko rito. Yep, maikling sagot lang nito. Kinabig ko naman ito upang mapasandal sa dibdib ko. Pagkababa pa lang namin, sandamakmak na ang mga reporters sa paligid. Ngunit hindi ito makakalapit sa amin dahil nakaharang ang mga tauhan ko. Kaya naman payapa kaming nakalapit sa burol na lalaki. Habang papalapit kami, napansin ko kagad ang kapatid ko at ina nito. Pansin ko ang mamugto at kalungkutan sa mga mata ng mga ito. Ngunit ang kapatid ko kaagad lumapit sa akin ng dandaan. Masakit para sa akin na nakikitang nasasaktan ka isa-isa kong kapatid. Pero wala din akong magagawa sa mga nangyari. Alanganin pa itong umiti sa amin ng asawa ko na nasa tabi ko lang habang kargang anak namin. Kuya, wika nito sabay tulo ng luha nito. Alam kong gusto akong nitong yakapin. Ngunit base sa tingin nito, alam kong nag-aanilangan ito dahil kasama kong asawa ko. Baka iniisip nito na magagalit ang asawa ko kung sakaling yakapin ako nito. Kaya naman ako na mismo ang lumapit dito ng tuluyan at niyakap ito ng mahigpit. Rinig na rinig ko ang hikbi nito sa mga bisig ko. I'm sorry, yun lang ang kaya kong sabihin. Bumitaw naman ito sa pagkakayakap sa akin at mabilis itong umiling. You don't need to say sorry kuya, wala kang kasalanan. Kahit naman kasi hindi siyang tunay kong ama, mahal ko pa rin siya.
dahil siya ang nakagisnan kong ama. She treated me like a princess. Minahal niya akong tunay. Umiiyak na wika nito. Labis na nagsisisi ang mami dahil sinabi niya rito ang totoo. Sana pala, hindi na lang niya sinabi kung iyon lang ang magiging paraan upang manatiling buhay si Dad. Masakit, sobrang sakit. Alam kong naging masamang tao siya pero sa amin ni Mami, mabuti siyang tao. Humihikbing pagpatuloy nito. Wala akong nagawa kundi yakapin lang ito. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko kaya nasasaktan ang mahal kong kapatid. Pero wala nangyari ng lahat. Napansin ko rin ang mga kaibigan ko na nasa unahan. Malapit sa burol ng lalaki. Nakamasid lang din sa amin ang mami ng kapatid ko. Lumuluha rin ito. Nandun din ang mga magulang ng asawa ko. Nang humupa na ito, sa kakaiyak mabilis itong bumaling sa asawa ko na nasa tabi ko lamang. Ate Shai, sana hindi ka nagalit sa akin. Hindi naman kasi lingid sa akin ang pagalis mo dahil sa gawa ni kuya sa'yo. Kahit sinong asawa magagalit talaga, pero sana ngayon na alam mong kapatid ako ng asawa mo, sana hindi ka nagalit sa akin at hindi mo na ako pagsilawasan. Uwi ka nito sa asawa ko. Ngumiti pa ito ng alanganin dahil sa uling sinabi nito. Binalingan ko naman ang asawa ko na kaagad ding iniabot ang anak namin kay Nanay Isting. Kasama namin ito. Pagkatapos binalingan ng kapatid kong may ngiti sa labi, hinawakan din ito ang mga kamay ng kapatid ko. Hindi ako galit sa iyo. Yes, nagselos talaga ako at nagalit dahil inuna ka pa niya noon kaysa sa akin na asawa niya. Pero hindi ako galit sa iyo kundi sa asawa ko. Pero nang nalaman ko ang kapatid ka niya, naintindihan ko at ipinagpasalamat ko pa nga na dinala ka niya kaagad sa ospital. Kasi kung nalaman ko kaagad na kapatid ka pala niya, ako pa mismo ang magsasabi sa kanya na dalhin ka agad sa ospital. Naintindihan ko na rin kung bakit ganoon na lang ang pagkataranta at takot ng asawa ko nang mapanahon na iyon na duguan ka. Ayun pala kasi lukso ng dugo at magkapatid kayo. Uwi ka ng asawa ko sa kapatid ko habang nakangiti. Nandito lang kami para sa iyo. Uwi ka pa ng asawa ko sa bayakap sa kapatid ko na lumuluha na naman. Thank you ate. Sobrang saya ko at magkasundo na tayo kaagad. Sabay-sabay kaming lumapit sa burol ni Mr. Reyes. Niyakap naman ako ng ina ng kapatid ko. Pati na rin ang asawa ko. Binati ko rin ang mga magulang ng asawa ko. Salamat at pumunta kayo. Uwi ka ng ina ng kapatid ko. Hanggang sa ipasok na sa loob ng libingan ng bangkay ni Mr. Reyes. Lalo kong narinig ang hagulgol na iyak ng ina ng kapatid ko. Ang kapatid ko naman ay naalaya nito ang mami nito. Habang umiyak na rin, pansin ko rin na umiyak na rin ang asawa ko. Ang mga magulang din ito ganoon din. Samantalang malungkot naman na nakamasid ang mga kaibigan ko. Si Mark naman nakatitig lang sa kapatid kong umiiyak. Kitang-kita ko rito na nahihirapan din ito dahil sa sitwasyon ng kapatid ko. Masyadong mabigat ang eksena nakikita ko kaya mabilis akong lumayo sa mga ito. Nagpakawala ako ng mabigat na buntong hininga. Hindi ko akalain na sa kabila ng ginawa ng Reyes na iyon, makakaramdam ako ng kalungkutan. Siguro dahil nasasaktan ako nakikitang nahirapan ang asawa nito at kapatid ko hanggang sa may tumikim sa likuran ko dahilan upang mapalingon ako. Ang ama ng asawa ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito. Mabilis naman akong tumango rito. Nagpakawala pa ito na buntong hininga bago magsalita. Alam kong marami siyang ginawang kasalanan pero hindi ko maiwasang malungkot dahil kahit papaano naging magkaibigan kami. Hindi ko lang lubos maisip na magagawa niya ang bagay na iyon. Siguro nga, hindi niya matanggap ang lahat ng kanyang nalaman. Wika nito sabay harap sa akin. Nakaharap lang kasi ito sa kawalan kanina. Malungkot ang mukha at mga mata nito nang tumitig sa akin. Sana napatawad mo na siya iya. Alam kong pinagsisiyan na niya ang mga nagawa niya. Bago siya namatay, humingi pa siya ng tawad sa akin. Hindi ko akalain na iyon na din pala ang huling pag-uusap namin. Malungkot na pagpapatuloy nito. At sana mapatawad mo rin ako iya. Ako mga alis na ito na magsalita ko. Napatawad ko na po kayo dad. Mahinang wika ko rito. Mabilis naman itong bumaling sa akin. Kitang-kita ko rito ang sigla sa muka. Humakbang ito papalapit ulit sa akin. At niyakap ako nito. Salamat iya. Sobrang swerte ng anak ko at ikaw ang napangasawa niya. Maraming salamat anak. Wika nito. Hindi nakaligtas sa akin ang mabilis nitong pagpunos ng sarili mga luha. Ngumiti naman ako rito. Masigit akong maswerte at nakilala kong anak niyo.
Wika ko, ngumiti naman ito sa akin. Kaya pala hindi mo kinaya ang 1 taon na ipinakausap ko sa iyo. 1 buwan lang, sinindan mo na kagad ang mag-ina. Doon pa lang alam ko kung gaano mo talaga kamahal ang anak namin. At salamat dahil doon iyo. Wika nito. Wala po mahal na mahal ko ang mag-ina ko. Hindi ko sila kayang mawalay na matagal sa akin. Ikababaliw ko kapag nangyari iyon. Kumakamot sa batok na wika ko rito. Narinig ko naman ang pagtawa nito na mahina. Sabay tapik sa balikat ko. At kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa huling bahagi ng ating kwento.